Sa video na ito, ibubunyag ko sa inyo ang nakakagulat na katotohanan sa likod ng siyam na pagkaing inaangkat mula sa China. Ito ang mga pagkaing hindi ninyo dapat kainin kailanman at dapat iwasan kahit pa may mag-alok sa inyo nito ng libre. Isa na rito ang atsara. Ang atsara ay tradisyonal na pagkain at ipinagmamalaki ng Pilipinas, ngunit inaangkin din ng China na sa kanila ito nagmula, na nagdudulot ng kontrobersiya sa pinagmulan nito. Subalit ang mga numerong sasabihin ko sa inyo ngayon ay tiyak na ikagugulat ninyo. Taon-taon umaangkat ang Pilipinas ng humigit kumulang 300,000 tonelada ng atsarang gawa sa China at karamihan sa mga ito ay inihahain sa mga kainan at restaurant. At sigurado ako sa sandaling ito hindi bababa sa 3 sa siyam na mapanganib na pagkaing inaangkat na aking ibubunyag ay nasa loob ng inyong refrigerator o aparador. Hello mula sa Araw-Araw na Kalusugan. Ako si Dr. Victor Pascual, isang espesyalista sa geriatric medicine na halos 50 taon nang nagsasaliksik sa Pilipinas at sa Estados Unidos. Nasaksihan ko ang buhay at pagdurusa ng libu-libong matatandang pasyente at nakita ko mismo kung gaano karaming trahedya ang idinudulot ng pagkalason mula sa pagkain. Sila ay napapahiga sa kama, nanghihina ang katawan, hindi na maalagaan ng sarili, at sa huli, napipilitan ang kanilang mga anak na iwan ang kanilang trabaho at buhay para lamang mag-alaga sa kanila. At sa mga mata ng mga pasyente, palaging may mga luha ng pagsisisi. Dahil lamang ito sa maling pagpili ng pagkain sa kanilang hapagkainan. Mga kababayan, bawat taon mahigit 200,000 katao ang isinusugod sa emergency room dahil sa food poisoning. Libu-libo sa kanila ang hindi na nakaka-recover at pumanaw sa gitna ng pagdurusa. Ayon sa mga international report, malaking bahagi sa mga kasong ito ay direktang may kaugnayan sa mga pagkaing inaangkat mula sa China. Ngunit ang higit na nakakakilabot para sa akin ay hindi ang bilang ng mga namamatay, kundi ang katotohanan na ang mga mapanganib na pagkain ito ay patuloy na lumalaganap sa ating mga pamilihan sa napakabilis na paraan, maging sa sandaling ito. Ang mas nakakatakot pa milyong-milyong Pilipino, ang walang kamalay-malay na bumibili at kumakain ito araw-araw. Araw-araw, dahan-dahan nilang nilalason ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya. Ang pinakamasamang senaryo ay maaaring magkatotoo sa lalong madaling panahon. Pagkalipas ng ilang taon, ang mga lason na naipon sa katawan ay unti-unting sasabog at magdudulot ng malulubhang karamdaman. Masisira ang atay at mawawalan ng kakayahang mag-detox. Masisira ang mga bato kidneys at mangangailangan ng dialysis habang buhay. At sa pinakamasamang kaso, magsisimulang kumalat ang mga selula ng kanser. Bakit natin ipinagpapalit ang ating napakahalagang kalusugan at buhay para lamang sa kaunting halaga? Sa unang tingin, mukha itong pagtitipid, ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Ang mga ito ay naniningil ng pinakamahal na kabayaran sa mundo. Maaari kayong mawala ng ilang taon sa inyong buhay, magdusa sa pagkakahiga sa kama at maging pabigat sa inyong mga anak habang buhay. Kung ayaw ninyong maging susunod na biktima, kung pinapahalagahan pa ninyo ang inyong kalusugan at ayaw ninyong mag-iwan ng pagdurusa sa inyong pamilya, kailangan ninyong tapusin ang panonood ng video na ito. Huwag ninyong isipin na ayos lang ako, hindi iyan mangyayari sa akin. Sa sandaling marinig ninyo ang pangalan ng unang pagkain, makakaramdam kayo ng pangingilabot at takot. At hindi nyo na ito kakainin muli. Kung kahit minsan ay nagduda na kayo sa panganib ng mga pagkain galing sa China, mag-iwan agad ng komento ngayon at samahan ninyo akong alamin ang bawat detalye ng kakilakilabot na katotohanan ito. Bago tayo magpatuloy sa unang pagkain, ibabahagi ko sa inyo ang isang tunay na kwento na hindi ko malilimutan. Ito ay ang malagim na kaso ni Ginoong Pedro Reyes, isang 71 taong gulang na lalaki na ginamot ko sa Philippine General Hospital.
Mahilig si Mang Pedro sa tradisyonal na sinigang na isda. Lubos siyang naniniwala na ang pagkaing ito ay mayaman sa protina at nakakatulong sa kalusugan ng mga nakakatanda. Tuwing umaga, pumupunta siya sa kalapit na palengke para bumili ng imported na frozen tilapia at hipon na hindi ka pani-paniwala ang mura. Kalahati o mas mababa pa ito sa presyo ng lokal na isda. Simple lang ang kanyang pag-iisip. Ang isda ay isda at ang protina ay protina. Mura man o mahal, pagkakaiba lang yun sa brand. Ngunit eksaktong 1 taon ang lumipas, nagsimulang magpadala ng mga nakakatakot na senyales ang kanyang katawan. Una, nakaramdam siya ng matinding pagkapagod na hindi niya malaman ang dahilan. Inisip niya na natural lang iyon dahil sa kanyang edad. Pagkatapos isang umaga, nagsimulang mamaga ng husto ang kanyang mga kamay at paa. Hanggang sa isang araw ay nawalan siya ng malay sa kanyang bahay. Nang isugod siya sa emergency room, ikinagulat ng buong pamilya ang resulta ng kanyang mga pagsusuri. Ang 2 niyang bato, kidneys, ay malubhang nasira at wala ng pag-asang gumaling. Dahil dito, kinailangan niyang sumailalim sa dialysis 3 beses sa 1 linggo habang buhay. Ang sanhi ang nakakakilabot na dami ng antibiotics at heavy metals na naipon mula sa murang isda na kinakain niya araw-araw. Nang ipaliwanag ko ang resulta, tumingin sa akin si Mang Pedro na may pagtataka at nagtanong, "Dok, paano nangyari yun? Kumain lang naman ako ng isda para maging malusog." Ito ang trahedyang nangyayari araw-araw sa libo-libo o marahil milyon-milyon tao sa buong Pilipinas. At nabubuhay sila nang walang kaalam-alam dito. Alam niyo ba ang nakakatakot na katotohanan sa likod ng murang imported na isda at hipon? Hayaan ninyong ibunyag ko sa inyo noong 2023. Ayon sa isang investigasyon ng US Food and Drug Administration, FDA, mahigit 68% ng mga inaangkat na isdang tabang at hipon mula sa China ay nagtataglay ng antibiotics na lampas sa pinahihintulutang antas. Naglabas din ng nakakagulat na resulta ng pag-aaral ang mga siyentipiko sa Europa. Maraming fish farm sa China ang malubhang kontaminado ng mga basurang pang-industriya, heavy metals at nakalalasong kemikal. Isipin ninyo ang eksenang ito, libu-libong isda ang nagsisiksikan at nagbabanggaan sa isang makitid na palaisdaan. Ang tubig ay malabo at kulay berde, puno ng basura mula sa mga pabrika at kemikal. Sa ganitong nakalalasong kapaligiran, kung hindi sila bibigyan ng napakatapang na antibiotics lahat ng isda, ay mamamatay sa loob lamang ng ilang araw. Kaya naman gumagamit ang mga may-ari ng fish farm ng chloramphenicol. Ang antibiotic na to ay maaaring magdulot ng bone marrow failure at leukemia sa mga tao, kaya't ganap na ipinagbawal ang paggamit nito sa karamihan ng mga mauunlad na bansa mula pa noong 1990. Ang isa pa ay enrofloxacin na kilalang nakakasira sa bato, nakakagambala sa paggana ng atay at nagpapataas ng panganib ng kanser ng 3 beses. At narito ang pinakakakilakilabot na katotohanan na dapat ninyong malaman. Ang mga nakalalasong sangkap na ito ay hindi nawawala kahit lutuin pa ang isda. Tumagos na ito ng malalim sa laman ng isda at kapag kinain ninyo ito agad itong pumapasok sa inyong daluyan ng dugo at naiipon sa inyong atay bato at maging sa inyong bone marrow. Naniniwala kayong kumakain kayo ng masustansyang protina, ngunit sa katotohanan, sa bawat subo ninyo araw-araw unti-unti kayong lumulunok ng lason. Iyon ang dahan-dahang sumisira sa inyong mga lamang loob. Kung gayon, paano ninyo poprotektahan ang inyong sarili? Ituturo ko sa inyo ang paraan para malaman agad. Ang murang imported na hipon ay may abnormal na kintab sa balat na parang pinahiran ng wax. Kapag inamoy sa halip na amoy dagat, mayroon itong matapang na amoy kemikal. Ang murang frozen na isda naman ay may kulay na malabong abo o namumula at kapag natunaw ang laman ay malambot at napakalansa. Ang solusyon ay simple, palaging piliin ang sariwang isda na galing sa mga mapagkakatiwalaang lokal na mangingisda.
O kung bibili man ng imported na isda, piliin lamang ang mga produktong mula sa mga bansang mahigpit na sumusunod sa mga pamantayan tulad ng MSC Marine Stewardship Council certification gaya ng Norway o Canada. Maaring mas mahal ito ng 30 hanggang 40%, ngunit ito ay isang pamumuhunan para sa inyong kalusugan. Kahit gaano karami ang inyong pera, hindi ninyo maibabalik ang nasirang bato. Ngayon, dumako na tayo sa pangalawang pagkain. Mga kababayan, ako bilang isang doktor na may asawang Pilipina na dudurog ang puso ko, sa tuwing nakikita ko na ang isa sa pinakasagradong pagkain ng Pilipinas at simbolo ng ating kultura na minana pa sa ating mga ninuno, ang atsara ay nagiging isang tahimik na mamamatay tao sa inyong mga hapagkainan. Hindi ito pagmamalabis, kundi isang trahedya na nangyayari araw-araw. Tulad ng nabanggit ko sa simula ng video, kasalukuyang umaangkat ang Pilipinas ng napakaraming atsara mula sa China at karamihan nito ay ginagamit sa mga restaurant. Simple lang ang dahilan, mas mura ang atsarang gawa sa China kaysa sa lokal. Lalo na sa mga karinderya at simpleng kainan ng atsara ay inihahain bilang libreng side dish at dinaragdagan pa kapag naubos ng customer. Dahil dito, para makabawas sa gastos, maraming may-ari ng kainan ang napipilitang pumili ng atsarang galing sa China sa halip na sa mas mahal na lokal na produkto. Ayon sa isang pag-aaral ng Philippine Food Industry Research Institute, sa kabila ng mga kontrobersiya sa kaligtasan at kalinisan, karamihan pa rin ng mga restaurant ay gumagamit ng atsarang mula sa China. Sabi ng maraming may-ari, wala kaming pagpipilian. Masyadong mahal ang lokal na atsara at paliit ng paliit ang aming kita. Sabi naman ng iba, wala namang reklamo ang mga customer sa lasa o kalidad, kaya bakit pa kami magpapalit? Ngunit ang katotohanan ito ay nagdudulot ng malaking pagkabalisa at kalungkutan sa maraming Pilipino. Ang atsara ay kaluluwa at simbolo ng pagkakakilanlan ng kulturang pagkain ng Pilipinas. Kaya naman ang katotohanan na karamihan sa atsarang inihahain sa mga restaurant ay galing sa China ay nagdudulot ng pait at kaba sa marami. Hayaan ninyong ikwento ko ang tungkol kay Aling Corazon, isang 69 taong gulang na lola na inalagaan ko. Siya ay isang simpleng babae na nagsumikap sa buong buhay niya para palakihin ang 3 anak. Ngayon, nabubuhay siyang mag-isa sa kanyang maliit na pensyon. Para sa kanya, ang atsara ay hindi lang pagkain, kundi bahagi na ng kanyang buhay. Hindi kumpleto ang kanyang pagkain kapag walang atsara sa kanyang mesa. Ngunit nang magipit sa pera, sa halip na bumili ng lokal na branded na atsara, nagsimula siyang bumili ng nakakagulat na murang atsara na gawa sa China sa palengke. Kalahati lang ito ng presyo ng lokal na atsara. Inisip ng lola, pare-pareho lang naman ang atsara, basta masarap okay na. Ngunit hindi niya alam na sa bawat subo niya araw-araw nagtatanim siya ng binhi ng kamatayan sa kanyang katawan. Pagkalipas ng 1 taon, madalas na siyang kabagan, hindi matunawan, at nakakaramdam ng bahagyang pananakit ng tiyan. Inakala niyang dahil lang ito sa pagtanda, kaya humina ang kanyang panunaw, ngunit lumala ng lumala ang kanyang mga sintomas, kaya't dinala siya ng kanyang anak sa ospital. At ang resulta ng kanyang colonoscopy ay ikinagulat ng buong pamilya, mayroon siyang nagsisimulang cancer sa colon. Nang tanungin ko siya ng detalyado tungkol sa kanyang kinakain, sinabi niya habang umiiyak, Dok, akala ko po magiging malusog ako sa pagkain ng atsara. Bakit po nangyari ito sa akin? Nang suriin namin ang sample ng atsarang, itinabi ng pamilya na tuklasan namin ang isang kakilakilabot na katotohanan. Ang antas ng formaldehyde o formalin ay 47.6 na beses na mas mataas kaysa sa ligtas na pamantayan. Mga kababayan, alam niyo ba kung ano ang formalin? Ito ang kemikal na ginagamit sa mga ospital para sa pag-iimbalsamo ng bangkay. Oo, hindi kayo nagkamali ng dinig.
Ayon sa ulat ng European Food Safety Authority noong 2014, ang formalin ay inuri bilang Group 1 carcinogen o isang sangkap na tiyak na nagdudulot ng kanser. Paulit-ulit ding nagbabala ang World Health Organization ang matagalang pagkakalantad sa formalin kahit sa napakaliit na halaga ay maaaring magdulot ng cancer sa digestive system lalo na sa colon at tiyan. Kung gayon, bakit nila inilalagay ang ganitong kakilakilabot na kemikal sa pagkain? Simple at malupit ang dahilan para sa pera. Ang sariwang gulay tulad ng repolyo o papaya ay nalalanta, naninilaw at nagsisimulang mabulok pagkalipas ng 3 hanggang 5 araw. Ngunit kung ibababa dito sa formalin, hindi ito nabubulok kahit lumipas ang 30-40 na araw o kahit ilang buwan. Ang kulay ay nananatiling matingkad, ang mga dahon ay mukhang malutong at sa panlabas na anyo mukha itong perpekto. Ngunit sa likod ng perpektong anyo na iyon ay nagtatago ang kamatayan. Kapag pumasok ang formalin sa katawan, una nitong inaatake ang mukosa ng digestive system. Ang manipis na balot na nagpoprotekta sa bituka at tiyan ay nasisira, ang mga selula ay nawawasak at nagkakaroon ng malalang pamamaga. Ang atay at bato naman ay nagtatrabaho ng sobra-sobra para alisin ang lason. Ngunit dahil hindi madaling mabasag ang formalin, unti-unti itong naiipon sa mga tisyu. Sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng nakakatakot na resulta kung saan ang mga normal na selula ay nagiging selula ng kanser. Kung gayon, paano natin makikilala ang ganitong mapanganib na atsara? Tandaan ang mga sumusunod na babala. Una, kung ang kulay ay sobrang matingkad at pantay-pantay, dapat kang magduda. Pangalawa, kung hindi ito nalalanta o naninilaw, pagkalipas ng ilang araw at walang natural na amoy asim ng atsara, malamang na may kemikal ito. Pangatlo, kapag binuksan ang pakete kung sa halip na amoy atsara ay may matapang na amoy kemikal, huwag mag-atubiling itapon ito agad. Isa lang ang solusyon, siguraduhin kumain ng atsara mula sa mga mapagkakatiwalaang lokal na brand o kung posible gumawa ng sarili ninyo. Hinding-hindi, uulitin ko, hinding-hindi kayo dapat bumili ng murang imported na atsara o atsara na hindi malinaw ang pinagmulan. Ang isang bote ng ligtas na atsara ay maaaring magligtas ng inyong kalusugan, ngunit ang isang bote ng kontaminadong atsara ay maaaring kumuha ng natitira ninyong buhay. Ngayon, dumako tayo sa ikatlong pagkain. Naisip niyo na ba na ang isang kurot ng asin na inilalagay ninyo sa inyong pagkain araw-araw, ang maliit na puting pulbos na iyon ay maaring naglalaman ng 12-dosenang nakamamatay na lason. Mahirap paniwalaan, ngunit ito ang katotohanang nangyayari sa mga kusina ng milyon-milyong pamilyang Pilipino sa sandaling ito. Ikwento ko sa inyo ang kaso ni Ginoong Tomas, isang 67 taong gulang na taga Bulacan. Matagal nang may alta presyon si Mang Tomas at palaging pinapaalalahanan ng kanyang doktor. Mang Tomas, dapat bawasan ninyo ang alat at gumamit ng natural na asin. Tumango-tango lang si Mang Tomas, pero pagdating sa grocery, ang lokal na rock salt ay nagkakahalaga ng 300 piso, samantalang ang imported na asin ay 100 piso lang. Naisip niya sa sarili, pare-pareho lang namang maalat ang asin, ano ang pinagkaiba? Sayang lang ang pera. Ang desisyong iyon ay naging habambuhay niyang pagsisisi. Wala pang isang taon, simula nang gamitin niya ang murang asin, ang kanyang presyon ng dugo ay naging pabago-bago kahit umiinom siya ng gamot. Sa gabi, ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na parang hindi siya makahinga at ang kanyang mga kamay at paa ay namaga kaya't hindi nakasya ang kanyang sapatos. Nang isugod siya sa ospital, nagulat ang pamilya sa resulta ng kanyang blood test. Ang level ng lead sa kanyang dugo ay 8 beses na mas mataas sa normal at ang mercury ay 12 beses na mas mataas. Mariing sinabi ng Dr. Mang Tomas, kayo ay may chronic heavy metal poisoning. Malubha na ang pinsala sa inyong mga bato. Kung gayon, saan nagmula ang puting laso na ito?
Noong 2023, ayon sa isang investigasyon ng Japan Quality Control Organization, 73% ng murang imported na asin ay natuklasang industrial salt. Ito ay asin na hindi dapat kainin kundi ginagamit sa paggawa ng mga kemikal, pagkulay ng katad at paglilinis ng tubig. Nagbabala rin ang US. National Institute of Nutrition ng industrial salt ay naglalaman ng mataas na konsentrasyon ng malalakas na carcinogen tulad ng lead mercury, cadmium at arsenic. Kapag ang mga nakalalasong metal na ito ay pumapasok sa katawan araw-araw sa pamamagitan ng pagkain, hindi ito na ilalabas at naiipon sa atay bato, utak at buto. Sa paglipas ng panahon, sinisira nito ang malulusog na selula ginagawang hindi makontrol ang presyon ng dugo at nagdudulot ng kidney failure, brain damage at maging dementia sa mga matatanda. Kung gayon, paano makikilala ang mapanganib na asin? Simple lang ang paraan. Ang peking asin ay may mga butil na hindi pantay-pantay madaling madurog at may kulay na malabo o abo. Madalas din itong may halong maliliit na itim na dumi. Ang print sa pakete ay malabo at hindi malinaw na nakasaad ang pinagmulan. Sa kabilang banda, ang lokal na rock salt ay may malinaw at kumikinang na mga butil may natural na kulay na parang pilak at may banayad na amoy dagat. Ang solusyon na maibibigay ko ay napakasimple, piliin ang ating ipinagmamalaking lokal na rock salt o Himalayan salt na may international certification. Kahit mas mahal ito ng ilang daang piso, ito ang pinakamahalagang pamumuhunan para sa inyong kalusugan. Ang isang kurot ng malinis na asin ay pundasyon ng mahabang buhay. Huwag nating gawin ang kamangmangan na magtipid ng ilang piso ngayon para lang magbayad ng milyon-milyong piso sa ospital bukas. Ang ikaapat na pagkain ay marahil ikagugulat ninyo. Ito ay ang toyo. Buksan ninyo agad ang inyong aparador sa kusina. Kung meron kayong murang toyo na galing sa China, kailangan ninyong suriin ito ngayon din. Ayon sa isang nakakagulat na ulat ng World Health Organization WHO, isa sa bawat 4 na bote ng murang toyo na inaangkat mula sa China ay naglalaman ng nakalalasong sangkap na tinatawag na 3-MCPD at opisyal itong inuri ng WHO bilang isang sangkap na may mataas na posibilidad na magdulot ng cancer. Ang 25% na numerong iyan ay hindi lamang isang simpleng estadistika, kundi isang babala na tumutunog sa inyong mga hapagkainan. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang kaso ni Aling Imelda, isang 62 taong gulang na may bahay mula sa Cebu. Sa loob ng 14 taon, siya ay isang masipag na ina na personal na naghahanda ng 3 beses na pagkain para sa kanyang pamilya araw-araw. Ngunit dahil sa pagtitipid, pinili niya ang imported na toyo na kalahati lang ang presyo ng tradisyonal na lokal na toyo. Naisip niya, pare-pareho lang namang maalat at maitim ang toyo, bakit pa ako bibili ng mahal? At sa loob ng mahigit 10 taon, araw-araw niyang ginamit ang toyong iyon. Ngunit isang araw nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay unti-unting naninilaw, palagi siyang pagod nang walang dahilan at nawalan siya ng ganang kumain. Akala niya ay dahil lang ito sa edad. Ngunit ang resulta ng kanyang regular na check-up ay lubos na nakakagulat. Ang kanyang liver enzymes ay 5 beses na mas mataas sa normal at malala na ang pinsala sa kanyang atay. Matapos ang masusing pagsisiyasat ng doktor sa kanyang mga kinakain na tuklasan, ang sanhi ang murang toyo na iyon. Bakit naging isang tahimik na mamamatay tao ang toyo? Ayon sa isang pag-aaral ng European Food Safety Authority noong 2014, ang problema ay nasa proseso ng paggawa ng murang toyo. Ang traditional na toyo sa Pilipinas ay dumadaan sa natural na fermentation sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Ngunit, ang mga pabrika sa China ay gumagamit ng acid hydrolysis method. Ibig sabihin, ginagamitan nila ng kemikal para durugin ang protina ng soybean sa loob lamang ng ilang araw para makagawa ng kulay at lasa ng toyo. Sa prosesong ito nabubuo ang nakalalasong sangkap na 3-MCPD. Ang sangkap na ito
ay nakakasira ng bato, sumisira sa atay at may napakataas na panganib na magdulot ng kanser sa digestive system. Ang mas nakakatakot pa, hindi kayang ilabas ng buo ng katawan ang lason na ito. Araw-araw paunti-unting naiipon ang sangkap na ito sa atay at bato. Sa una walang sintomas, ngunit pagkalipas ng 5, 10 o 15 taon kapag hindi na kinaya ng atay, huli na ang lahat. Kung gayon, paano ito makikilala? Ang peking toyo ay may matapang na alat at walang malalim na amoy ng soybean na katangian ng tradisyonal na fermented na toyo. Ang expiration date nito ay abnormal na mahaba, umaabot ng 2 hanggang 3 taon na senyales na marami itong chemical na preserbatibo. Maganda man ang pakete kapag binuksan ay mayroon itong matapang na amoy na hindi normal. Isa lang ang solusyon, piliin ang lokal na toyo na ginawa sa tradisyonal na paraan, lalo na ang natural fermented na toyo. Pumili ng mga produkto mula sa mga mapagkakatiwalaang brand na may certification mark. Kahit medyo mas mahal iyon ang magiging sikreto sa malusog na atay at mahabang buhay. Ngayon, ang ika-5 pagkain, maniniwala ba kayo? Kung sasabihin kong ang 2 pagkain pinagkakatiwalaan ninyo na sa loob ng maraming dekada ay pinaniniwalaan ninyong gamot sa lahat ng sakit na nagpoprotekta sa inyong kalusugan, ang bawang at kabute ay tahimik na, lumalason sa inyong katawan. Sa sandaling ito, hindi ito pagmamalabis o biro. Ito ay isa sa maraming katotohanan na personal kong nasaksihan bilang isang doktor. Ikwento ko sa inyo ang kaso ni Ginoong Roberto, isang 75, 5 taong gulang na respetadong retiradong guro mula sa Ilocos. May matatag na paniniwala si Ginoong Roberto na minana pa niya sa kanyang mga ninuno. Kapag kumain ka ng bawang araw-araw, aabutin mo ang 100 taong gulang. Kaya naman sa loob ng mahigit 20 taon, hindi nawawala sa kanyang hapagkainan ang bawang na ibinabad sa sukang lila. Naniniwala siyang nililinis ng bawang ang mga ugat, pinapalakas ang immunity at pinipigilan ng iba't ibang sakit. Ngunit ang problema, para makatipid, bumibili siya ng murang imported na bawang sa palengke. Halos sangkapat lang to ng presyo ng lokal na bawang. Ilang taon na ang nakalipas, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang sintomas. Sa tuwing tatayo siya, nahihilo siya, nagdidilim ang kanyang paningin, at parang matutumba siya. Ang kanyang presyon ng dugo ay pabago-bago kahit regular siyang umiinom ng gamot. Dahil sa pag-aalala, dinala siya ng kanyang pamilya sa ospital at nakakagulat ang resulta ng pagsusuri. Natagpuan sa kanyang dugo ang mga bakas ng chronic heavy metal poisoning tulad ng lead, cadmium at arsenic. Matapos ang masusing investigasyon ng doktor ang salarin, ay walang iba kundi ang murang bawang na kinakain niya araw-araw sa loob ng 20 taon. Alam niyo ba kung bakit ang bawang na kilala bilang isang healthy food ay maaaring maging isang mabagal na kumikilos na lason? Ayon sa isang anunsyo ng US, National Agricultural Research Institute noong 2023, mas malakas sumipsip na mga lason mula sa kapaligiran ang bawang kaysa sa ibang gulay ng 15 hanggang 20 beses. Ibig sabihin, kung ang bawang ay tumubo sa lupang kontaminado ng heavy metals, diniligan ng tubig na may kemikal, o sobrang pinulbusera ng pestisidyo, lahat ng lason na iyon ay sumisipsip ng malalim sa loob ng bawang. Ang mas nakakatakot, kahit gaano mo ito linisin, ibabad sa tubig na may asin o balatan ang mga lason na ito ay nananatili sa kaloob-looban ng bawang at hindi matatanggal. Sa isang pag-aaral ng European Food Safety Authority, nakakagulat din ang resulta. 62% ng murang imported na bawang mula sa China ay naglalaman ng mga pestisidyo na lampas sa pinahihintulutang antas. At ang ilan sa mga ito ay ipinagbabawal na sa karamihan ng mga mauunlad na bansa dahil sa panganib na magdulot ng kanser at pinsala sa nervous system. Ang bawat butil ng bawang na kinakain ninyo araw-araw ay parang unti-unting pag-iniksyon ng lason sa inyong mga ugat. Ang mga naipong lason na ito ay naiimbak sa atay, bato at utak sa loob ng maraming dekada. Paano naman ang kabuti?
Ang mga kabuting mukhang puti at malinis na parang snowflake ay maaring pinaputi pala gamit ang mga kemikal na pang-industriya. Para maging puti at pantay ang mga kabuti, ibinababad ito ng ilang hindi tapat na producer sa sulfite solution. Ang sangkap na ito ay maaring magdulot ng allergic reactions, hika at pinsala sa atay at bato. Ang mas malala, ang ilan ay naglalagay ng peking organic label para maibenta ito ng mas mahal at linlangin ang mga mamimili. Kung gayon, paano ito makikilala? Ang bawang mula sa China ay sobrang laki at ang balat ay makintab na parang wax, ngunit wala itong matapang na amoy na katangian ng lokal na bawang. Ang murang imported na kabuti naman ay sobrang puti, pare-pareho ang hugis at walang natural na amoy ng sariwang kabuti. Ito ang mga babala na dapat ninyong iwasan. Malinaw ang solusyon mga kababayan, mangyaring ipagmalaki at gamitin ang ating lokal na bawang. Ang bawang ng Pilipinas ay kilala sa buong mundo, may matapang na amoy at higit sa lahat ligtas. Para sa kabuti piliin ang mga sariwang lokal na produkto o ang galing sa Japan o Canada. Maaring mas mahal ito ng 40 hanggang 50%, ngunit ito ay insurance para sa inyong kalusugan. Walang halaga ng pera ang makakabili muli ng kalusugan. Huwag hayaang ang pagtitipid ngayon ay maging habambuhay na pagsisisi bukas. Ngayon dumako tayo sa ika-6 na pagkain. Nagduda na ba kayo kung ang murang frozen na karne sa inyong freezer ay tunay na karne? Hayaan ninyong maging tapat ako sa inyo. Maaaring hindi iyon tunay na karne. Mataas ang posibilidad na ito ay isang pinaghalong artificial flavorings, pangkulay preserbatibo at iba pang hindi matukoy na sangkap. Parang horror movie, ngunit ito ang katotohanang nangyayari sa mga hapagkainan ng maraming pamilyang Pilipino sa sandaling ito. Ikwento ko sa inyo ang kaso ni Mang Cardo, isang 74 taong gulang na retiradong minero mula sa Davao. Pagkatapos magretiro, nabubuhay siya kasama ang kanyang asawa sa kanilang maliit na pensyon. Mahilig siyang kumain ng karne at naniniwala na kung marami siyang kakainin, mananatili ang kanyang mga kalamnan at magiging malusog siya kahit tumanda. Ngunit masyadong mahal ang lokal na karne. Kaya nagsimula siyang bumili ng hindi kapani-paniwalang murang imported na frozen na karne sa isang malaking supermarket. Ito ay 60 hanggang 70% na mas mura kaysa sa lokal na karne. Naisip niya karne ay karne basta may protina, okay na. Halos araw-araw niyang kinakain ang frozen na karne na to. Sa una, maganda ang kanyang pakiramdam at ipinagmamalaki pa niya sa kanyang mga kapitbahay na malusog pa rin siya. Ngunit sa paglipas ng panahon, may mga kakaibang pagbabagong lumitaw. Nakaramdam siya ng matinding pagkapagod nang walang dahilan naging kulay abo ang kanyang muka at higit sa lahat ang kulay ng kanyang ihi ay naging matingkad na dilaw. Nang magpatingin siya sa ospital, nakakagulat, ang resulta ang kanyang liver enzymes ay sumipa sa doble ng normal na antas. Ang huling diagnosis ay chronic poisoning mula sa mga chemical na additives sa mababang kalidad na processed meat. Alam niyo ba ang madilim na sikreto sa likod ng mga murang frozen na karne na ito? Ayon sa isang investigasyon ng Canadian Food Inspection Agency noong 2024, ang ilang murang meat processing plant sa China ay hindi gumagamit ng magandang kalidad na laman kundi mga byproduct na hindi malinaw ang pinagmulan, recycled na taba ng hayop at maging modified soy protein para magpabigat sa timbang. At para magmukhang tunay na karne, ang kulay amoy at texture nag-iiniksyon sila ng napakaraming chemical na additives. Ang artificial colorings, flavor enhancers, meat tenderizers at preservatives ay lumampas sa pamantayan ng 5 hanggang 10 beses. Sa isang pag-aaral ng National Institute of Nutrition ng Japan, mas nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Ang kalinisan sa mga pabrikang ito ay napakababa, kaya't ang posibilidad ng kontaminasyon ng mga mapanganib na bakterya tulad ng E. coli, salmonella at mga parasito ay 12 beses na mas mataas kaysa sa international standards.
Ibig sabihin, hindi lang kemikal ang kinakain ninyo, kundi pati na rin mga mapanganib na mikrobyo. Kapag naipon ang mga lason na ito sa katawan ng atay na siyang organ na nagde-detox, ay kailangan magtrabaho ng sobra-sobra 24 oras sa isang araw at ang mga bato ay napapagod sa walang tigil na pagsala ng mga lason. Sa huli, humihina ang immune system at madaling kapitan ng iba't ibang sakit. Ang mas nakakatakot ang mga kemikal na ito ay maaaring maging pangunahing sanhi ng kanser sa atay at kolon. Kung gayon, paano ito makikilala? Ang murang frozen na karne ay may sobrang matingkad at pantay na pulang kulay o sa kabilang banda, malabong kulay abo. Kapag natuna, wala itong amoy ng sariwang karne. Sa halip ay may matapang na amoy kemikal o kakaibang lansa. Kapag niluto masyadong maraming tubig ang lumalabas, ang karne ay sobrang lumiliit at walang anumang tamis o linamnam. Isa lang ang solusyon, palaging piliin ang sariwang karne na may selyo ng National Meat Inspection Service NMIS ng Pilipinas. O kung bibili ng imported, piliin lamang ang galing sa Australia, USA o European Union na may mahigpit na pamantayan sa kalidad. Maaaring mas mahal ito ng 30 hanggang 40%, ngunit ito ay isang pamumuhunan para sa buhay ng inyong malusog na atay at bato. Bago pa man ang pagtitipid ay maging pagsisisi, gumawa ng matalinong pagpili. Ngayon, ang ika-7 pagkain. Natatandaan niyo pa ba ang melamine milk powder scandal noong 2008 na gumimbal sa buong mundo? Iyon ay isa sa pinakakakilakilabot na trahedya sa pagkain sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa China, mahigit 300 sanggol ang nalason, libu-libo ang isinugod sa ospital at hindi bababa sa 53 sanggol ang namatay sa gitna ng pagdurusa. Ngunit ang pinakakatakot na katotohanang sasabihin ko sa inyo ngayon ay ito hindi pa tapos ang kasong iyon. Ang mga katulad na mapanganib na produkto ay tahimik pa rin pumapasok sa merkado ng Pilipinas at may posibilidad na nasa loob ng inyong refrigerator sa sandaling ito. Ikwento ko sa inyo ang isang malungkot na kaso na personal kong nasaksihan sa isang ospital sa Maynila. Ang mag-asawang Santos ay mga manggagawa sa pabrika. Hindi sapat ang kanilang kita, ngunit gusto nilang ibigay ang pinakamahusay para sa kanilang unang anak. Subalit nang umabot sa 1,500 piso ang isang lata ng lokal na infant formula, nagsimula silang mag-alala hanggang sa nakakita sila ng imported na infant formula sa halagang 500 piso. Halos 3 beses itong mas mura. Sa pakete, nakasulat ang lahat ng uri ng sustansya tulad ng DHA, ARA, bitamina at mineral at mukha itong profesional. Naisip nila, pare-pareho lang naman ang gatas, basta may sustansya okay na. Ngunit pagkalipas lamang ng 6 na buwan, nagsimula ang bangungot. Ang sanggol ay umiiyak tuwing gabi at sa tuwing umiihi namimilipit ito sa sakit. Ang kanyang tiyan ay tumigas at lumobo. Nang i-ultrasound sa ospital, natigilan ng doktor. Sa maliit na bato ng 6 na buwang gulang na sanggol, mayroong 12-dosenang maliliit na bato na kasing laki ng butil ng buhangin. Ang resulta ng karagdagang pagsusuri ay mas kakilakilabot, ang sanhi ay melamine. Ang ina na umiiyak habang karga ang sanggol ay humagulgol at sinabi sa akin, "Dok, gusto ko lang naman pong maging malusog ang anak ko." Paano nangyari? Na ang gatas, ang mismong gatas na dapat bumuhay sa kanya, ay naging lason na pumapatay sa kanya. Mga kababayan, alam niyo ba kung ano ang melamine? Ito ay isang tanong na dapat malaman ng lahat ng magulang at lola. Ang melamine ay isang kemikal na pang-industriya na ginagamit sa paggawa ng plastic pintura at matibay na pandikit. Hinding-hindi ito dapat gamitin sa pagkain. Ngunit ang mga walang konsensyang manufacturer ay naghalo ng melamine sa infant formula dahil sa isang malupit na dahilan sa mga laboratory test. Ang melamine ay may epekto na artificial na nagpapataas ng level ng protina. Ibig sabihin, nagawa nilang palabasin na ang isang mababang kalidad na gatas ay isang high-protein premium product. Ayon sa isang pag-aaral ng US, National Institutes of Health, NIH,
Noong 2023, kapag pumasok ang melamine sa katawan nito, ay nagiging kristal sa bato at pantog na bumubuo ng matutulis na bato, lalo na sa mga sanggol na mahina pa ang bato. Ang mga batong ito ay parang mga talim ng kutsilyo na sumusugat sa kanilang mga lamang loob, nagdudulot ng matinding sakit, pag-ihi ng dugo, acute kidney failure at kung malala, kamatayan. Ang mas nakakatakot ang pinsalang ito ay hindi agad lumalabas kundi unti-unting nangyayari sa loob ng ilang buwan. Karamihan sa mga kaso kapag natuklasan huli na ang lahat. Ngunit iniisip niyo ba na ang pinsalang ito ay para sa mga bata lang? Nagkakamali kayo. Nagbabala rin ang World Health Organization kapag ang mga matatanda, lalo na ang mga senior citizen, ay matagal na kumonsumo ng gatas o dairy products na may melamine, malubhang masisira ang kanilang atay at bato, biglang hihina ang kanilang immune system at iikli ang kanilang buhay. Kung gayon, paano ito makikilala? Ang mapanganib na infant formula na may melamine ay abnormal na mura, puno ng Chinese characters ang pakete at hindi malinaw ang pinagmulan. Malabo ang impormasyon sa nutrition facts at ang expiration date ay madaling mabura. Isa lang ang solusyon, hindi bumili ng infant formula at lahat ng dairy products na gawa sa China. Piliin lamang ang mga produkto mula sa mga bansang may pinakamahigpit na pamantayan sa kalidad tulad ng Pilipinas, New Zealand, Australia, European Union at USA. Kahit 2 o 3 beses na mas mahal ito, ang pinakamahusay na pamumuhunan para protektahan ang buhay ninyo ng inyong mga anak at ng inyong mga apo. Ang ikawalong pagkain na dapat kong ibunyag ay ang frozen na green peas. Makinig kayong mabuti. At isinusumpa ko ito ay 100% totoo. Natuklasan ng International Food Safety Journal na sa isang supot ng frozen na green peas na inangkat mula sa China, may mga butil ng plastic na kinulayan ng asul na hinalo para magmukhang tunay na green peas. Hindi iyon tunay na green peas kundi industrial plastic na kinulayan ng berde para magmukhang gisantes. Parang kwento sa horror movie, di ba? Ngunit ito ay isang insidente na aktual na ibinunyag ng international media at gumimbal sa buong mundo. Ikwento ko sa inyo ang kaso ni Aling Sonia, isang 72 taong gulang na lola mula sa Tarlac. Namatayan ng asawa at mag-isang naninirahan. Maingat siya sa kanyang kalusugan. Naniniwala siyang ang green peas ay mayaman sa plant-based protein at dietary fiber, kaya't mabuti ito para sa kalusugan ng mga matatanda. Kaya para sa kaginawahan, madalas siyang bumili ng murang imported na frozen green peas. Isang supot ay 120 piso lang, 5 beses na mas mura kaysa sa lokal na sariwang gisantes. Naisip niya, pare-pareho lang naman ang green peas, frozen man o sariwa. Ano ang pinagkaiba? At sa loob ng 3 buwan, araw-araw siyang nagluluto ng lugaw na may green peas sa paniniwalang inaalagaan niya ang kanyang kalusugan. Ngunit nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang sintomas. Pagkatapos kumain, palagi siyang kinakabagan, hindi matunawan at may bahagyang pananakit ng tiyan. Sa una, inakala niyang dahil lang ito sa edad, ngunit nang lumala, dinala siya ng kanyang anak sa ospital at ipinasuri ang natirang green peas. Nakakagulat ang resulta. Ang mga green peas na iyon ay pinaputi gamit ang kemikal na pang-industriya, kinulian ng artificial synthetic color at may mapanganib na preserbatibo na doble sa pinahihintulutang antas. Ang healthy na kinakain niya araw-araw ay sa katunayan pag-inom ng lason araw-araw. Alam niyo ba ang kakilakilabot na katotohanan sa likod ng magagandang green peas na yon? Ayon sa isang investigasyon ng UK Food Standards Agency noong 2024, ang ilang illegal na processing plant ay gumagamit ng mga sumusunod na kriminal na proseso. Una, ibinababad ang green peas sa bleaching agent na may sulfite para paputiin ang kulay, pagkatapos ay kinukulayan ito ng synthetic dye para magkaroon ng pantay at magandang berdeng kulay.
Ang mas nakakatakot sa ilang produkto, natuklasan pa ang mga kaso kung saan hinaluan nila ng mga butil ng plastik na kinulayan ng asul sa pagitan ng mga tunay na green peas para magpabigat at kumita. Ayon sa isang pag-aaral ng National Institute of Health Sciences ng Japan, ang matagalang pagkonsumo ng pagkaing may ganitong bleaching agents at artificial colors ay hindi lang nagdudulot ng pinsala sa atay at bato at chronic digestive disorders, kundi nagpapataas din ng panganib ng cancer sa colon ng hanggang 340%. Hindi kayang tunawin ng katawan ng plastik at mga kemikal. Naiipon ito sa bituka, nagdudulot ng pamamaga at sugat, at sa huli ay lumilikha ng isang kapaligiran na paborable para sa pagtubo ng mga selula ng kanser. Kung gayon, paano ito makikilala? Ang Peking green peas ay may sobrang pantay at matingkad na kulay at may artipisyal na berdeng kulay na parang pininturahan. Ang ibabaw ay abnormal na makintab. At kapag niluto, wala itong natural na amoy, sa halip ay may bahagyang amoy chemical. Kapag kinagat, wala itong natural na lutong at parang plastic ang texture na halos walang tamis. Simple lang ang solusyon, bumili ng sariwang gisante sa panahon nito mula sa mga mapagkakatiwalaang palengke. Kung kailangan ninyo ng frozen, siguraduhing piliin ang lokal na produkto o ang mga organic certified products mula sa New Zealand. Maaaring 4 o 5 beses na mas mahal, ngunit iyon ay tunay na gisantes. Hindi plastic. Huwag hayaang ang isang mangkok na kinakain ninyo para maging malusog ay maging isang mangkok ng lason na dahan-dahang nagpapakasakit sa inyo. Ngayon, ibubunyag ko na ang huli at pinakamapanganib na pagkain. Makinig kayo sa numerong sasabihin ko. Tiyak na magugulat kayo. Noong 2023, ayon sa isang investigasyon ng Australian Food Safety Authority, ang ilang dilatang produkto na inangkat mula sa China ay naglalaman ng heavy metals at mapanganib na sangkap na lumampas sa pamantayan ng 200 beses. Naisip nyo ba yon? Sa international safety standards. Isang patak lang ng lason ang pinahihintulutan, ngunit sa loob ng dilatang ito, isang baso ng lason ang laman. Kung gayon, pagkain ba ang kinakain ninyo ngayon o lason na maganda ang pagkabalot, ikwento ko sa inyo ang kaso ng Pamilya Cruz sa Quezon City. Sila ay isang ordinaryong pamilya ng mga empleyado na may 8 taong gulang na anak na nabubuhay ng simple sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin. Para makatipid, madalas bumili ang ginang ng Pamilya Cruz ng murang imported na dilata na nakasale sa supermarket. Isang lata ay 50 piso lang 4 o 5 beses na mas mura kaysa sa lokal na brand. Naisip niya, madali itong ihanda, matagal ma-expire at makakatipid ako para sa pag-aaral ng anak ko kaya okay lang siguro. Sa loob ng 2 buwan, halos araw-araw kumain ng pamilyang ito ng dilatang pagkain. Dilatang karne na niluto kasama ng gulay, dilatang isda sa salad at maging dilatang sausage na pinirito. Naniniwala silang ito ay mabilis at madaling pagkain. Ngunit hindi nagtagal nagsimula ang bangungot. Una, ang asawang lalaki ay nagreklamo ng matinding sakit ng ulo at panginginig ng kamay na walang dahilan. Ang asawang babae naman ay nakaramdam ng sobrang pagod at ang kanyang ihi ay naging matingkad na kulay brown. Ang anak nila ay patuloy na nagsusuka at hindi makalunok ng pagkain. Lahat silang tatlo ay isinugod sa emergency room at nakakagulat. Ang resulta ng pagsusuri silang tatlo ay may malubhang heavy metal poisoning. Ang level ng lead sa kanilang dugo ay lumampas sa mapanganib na antas, may cadmium na naipon sa kanilang mga bato at may mercury na natagpuan sa kanilang utak. Matapos imbestigahan ng mga doktor ang kanilang kinakain, natuklasan ng sanhi ang murang imported na dilata na kinakain nila araw-araw ang salarin. Humagulgol ang ina. Gusto ko lang naman pong makatipid para sa pag-aaral ng anak ko. Bakit po nangyari ito? Kung gayon, ano ang nangyayari sa loob ng mga dilatang iyon na mukhang hindi naman mapanganib ayon sa pagsusuri ng Swiss International Institute of Toxicology? May 3 pangunahing
sanhi ng lason sa mababang kalidad na dilata. Una, ang coating sa loob ng lata ay naglalaman ng BPA, isang sangkap na nakakagambala sa hormones at nagpapataas ng panganib ng kanser sa suso at prostate. Pangalawa, ang murang metal na ginagamit sa paggawa ng lata tulad ng lata at lead ay natutunaw sa paglipas ng panahon at humahalo sa pagkain lalo na kung ito ay maasim. Pangatlo, para mapreserba, nang matagal nagdaragdag sila ng maraming preserbatibo at sodium nitrite na sanhi ng kanser sa tiyan at pinsala sa nervous system. Ayon sa isang pag-aaral ng Harvard Medical School, ang madalas na pagkonsumo ng mababang kalidad na dilata ay maaring magdulot ng hindi na maibabalik na pinsala sa bato, paghina ng memorya, panginginig ng kamay, at kung malala, demensya sa pagtanda. Ang mga heavy metal na ito ay naiipon sa katawan sa loob ng maraming dekada at hindi na ilalabas ng buo. Kung gayon, paano ito makikilala? Ang mapanganib na dilata ay may hindi malinaw na listahan ng sangkap, malabong pinagmulan at magaspang na pagkabalot na malabo ang print at minsan ay may mga maling spelling pa. Ang mga gas-gas UP o kalawang sa lata ay mapanganib ding senyales. Isa lang ang solusyon, hindi bumili ng murang imported na dilata na hindi malinaw ang pinagmulan. Kung hindi maiiwasan, piliin lamang ang mga mapagkakatiwalaang lokal na brand o ang mga produkto mula sa Japan, Europe at USA. Maaaring doble ang presyo, ngunit ito ay insurance na nagpoprotekta sa inyong utak, atay at bato. Minamahal kong mga kababayan, sama-sama nating tinahak ang isang paglalakbay na puno ng nakakagulat na katotohanan. Sa video na ito, ibinunyag ko sa inyo ang 9 na tahimik na mamamatay tao na nagtatago sa mga hapagkainan ng mga pamilyang Pilipino. Ang isdang tabang at hipon na may antibiotics, ang peking at charang ibinabad sa formalin na pampreserba ng bangkay. Ang industrial salt na puno ng heavy metals, ang chemical na toyo na may carcinogen na 3-MCPD, ang bawang at kabute na sumisip-sip ng pestisidyo, ang processed meat na gawa sa mga tira-tira at additives, ang melamine-laced infant formula na kumitil sa buhay ng maraming sanggol, ang peking green peas na hinaluan ng plastic, at ang mga dilata na naglalaman ng 200 beses na higit pang lason kaysa sa pamantayan. Ang 9 na pagkain ito ay dahan-dahang sumisira sa atay, bato, puso at utak, nagpapaikli ng buhay at ginagawang pagdurusa sa kama ang dapat sanay mapayapang pagtanda. Ngunit mga kababayan, may pag-asa. Lahat ng panganib na ito ay maiiwasan. Kailangan lang ng tamang kaalaman, pag-iingat at desisyon na protektahan ang sarili at ang pamilya. Alam ko marami sa inyo nabubuhay sa maliit na pensyon at kailangang magtipid sa bawat sentimo. At naiintindihan ko rin ang pagnanais na hindi maging pabigat sa mga anak. Ngunit pakitandaan ang sasabihin ko, ang pagbili ng murang pagkain na hindi malinaw ang pinagmulan para makatipid ng ilang daang piso ngayon ay magre-resulta sa pagbabayad ng milyon-milyong piso sa ospital bukas. Higit pa rito, maaari kayong mawalan ng kalusugan at buhay na hindi mabibili ng pera. Ayon sa datos ng Department of Health noong 2024, ang average na gastos sa paggamot ng isang pasyente ng cancer mula diagnosis hanggang matapos ang gamutan ay umaabot ng 500,000 hanggang 1,000 piso. Ang habang buhay na dialysis ay maaaring umabot ng milyon-milyong piso. Ngunit ang pinakamalaking pagdurusa ay hindi ang pera, kundi ang katotohanan na kailangang iwan ng anak ang trabaho para mag-alaga, ang pagkakasala sa pakiramdam na naging pabigat sa pamilya, at ang kalungkutan na gugulin ang huling mga sandali ng buhay sa kama ng ospital. Kaya naman ngayon sa sandaling ito, nais kong magbigay ng pinaka-practical na payo para maprotektahan ninyo ang inyong kalusugan. Una, pagkatapos panoorin ang video na ito, agad na pumunta sa kusina at suriin ang inyong refrigerator at mga aparador.
Itapon ng walang panghihinayang ang mga pagkaing hindi malinaw ang pinagmulan, sobrang mura, malabo ang label o may Chinese characters. Iwasan ang pag-iisip na, sayang naman kainin na lang. Sa paggawa nito, lalo lang maiipon ang lason at sa huli ay sisirain ang inyong katawan. Pangalawa, baguhin ang inyong mga gawi sa pamimili. Sa halip na sa mga hindi kilalang palengke o murang tindahan, mamili sa mga mapagkakatiwalaang malalaking supermarket o organic food stores. Unahin ang mga produktong may FDA approval, organic certification at malinaw na nakasaad ang pinagmulan. Lalo na piliin ng may pagmamalaki ang mga produktong gawa sa Pilipinas. Ang ating mga pagkain ay sumusunod sa isa sa mga pinakamahigpit na pamantayan sa Asya. Pangatlo, ibahagi ang video na ito sa lahat ng taong mahal ninyo. Sa inyong asawa, mga anak apo, kapatid, kaibigan at kapitbahay. Sabihin sa kanila, lalo na ang mga nakatatanda na sana'y magtipid sila ang madalas na nahuhulog sa bitag ng mga murang pagkain. Ang isang share ninyo ay maaaring magligtas ng buhay ng isang tao at magligtas ng isang pamilya mula sa trahedya. Iyon ang pinakamalaking kabutihang magagawa ninyo. Pangapat, mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell. Sa gayon, hindi ninyo malalampasan ang susunod na video. Patuloy akong magbabahagi sa inyo ng pinakapraktikal na kaalamang medical impormasyon sa nutrisyon at mga sikreto sa kalusugan at mahabang buhay batay sa mga siyentipikong pag-aaral na kinikilala sa buong mundo. Ang kalusugan ninyo ang aking misyon bilang doktor. Panlima, mag-iwan ng komento sa ibaba ng video na ito. Nakabili na ba kayo ng ganitong mapanganib na pagkain? Mayroon ba kayong sariling paraan para makilala ang mga hindi ligtas na pagkain? O may mga tanong ba kayo tungkol sa kalusugan o nutrisyon? I-comment ito at sisikapin kong basahin at sagutin lahat. Iyon ang paraan para sama-sama nating protektahan ang ating kalusugan at bumuo ng isang komunidad na nag-aalaga sa isa't isa. Mga kababayan, nais kong sabihin, ito ang edad na 50, 60 o 70 ay hindi edad ng pagsuko, kundi edad ng paggising at pagkilos. Kung aalagaan ninyo ang inyong sarili, sa tamang paraan maaari kayong mabuhay ng malusog, matalino at masaya hanggang sa edad na 80, 90 o kahit 100. Ang bawat pagkaing pinipili ninyo sa bawat kainan ang nagtatakda ng inyong kinabukasan. Mangyaring piliin ang kalusugan, kaligtasan at buhay, hindi ang pagiging mura. Taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong panunood hanggang sa dulo. Tunay na pinapahalagahan ninyo ang inyong kalusugan at iyan ang unang hakbang tungo sa pagbabago. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Ngayon, mayroon na kayong sapat na kapangyarihan para protektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Naway palaging malusog, mapayapa at masaya kayo at ang inyong pamilya. Kumain ng masustansya at ligtas na pagkain, matulog ng mahimbing at higit sa lahat naway magkaroon kayo ng malusog na pagtanda na malaya at hindi umaasa sa iba. Karapat dapat kayo dyan at naniniwala akong magagawa ninyo ito. Magkita-kita tayo muli sa susunod na video. Ingatan ang inyong kalusugan at tandaan ng isang araw na malusog ay isang araw ng tagumpay. Maraming salamat po sa panonood.